Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po sa ating munting programa. Pag-usapan po natin ngayon mga kababayan ang pamilya Duterte. Na kung saan, sabi ko sa inyo bigla na lang darating to sa Comelec, magpapapansin. Pag malapit na ilang araw o isang araw na lang, magsasarado na ang Comelec para sa mga gustong mag-file sa kanilang gustong itakbo. O ano ngayon, A7. O A8 bukas, close na bukas. Last day na bukas, tignan nyo. Dumating bigla, umepal bigla. Para kunyari, viral trending. Para malakas ang impact. Para pag-usapan. Mahilig ito sa mga drama-drama eh. Eto ngayon mga kababayan, talagang tinotoo yung sinabi ho ni Digong. Natatakbo siya bilang mayor kasi yun daw ang gusto ng taong bayan. Nako. Sinasabi ko na nga eh. Kapag ayaw-ayaw. Kapag gusto, gagamitin taong bayan. Gusto ng taong bayan eh. Ang opinion nga natin dyan, hindi talaga mawawala yung ganyan. Na may magsasabi na, takbo ka kasi may supporter ka. Ako nga, tingnan mo, pinatatakbo din. Di maiwasan niya, may mga supporter tayo eh. Pero kapag ayaw, ayaw na. Grabe po mga kababayan, ano? Grabe, no? Umiikot lang sa kanila yung posisyon ng mayor at vice mayor, no? Sa ilang dekada, no? Grabe, ano? Nasa Davao na yan, nasa inyo yan, probinsya nyo naman yan. Pero sa akin, opinion ko, dapat bumoto naman kayo ng iba para maiba naman. Ibang mayor naman, ibang vice mayor naman. Tulad nung sinasabi si Attorney Migs Nobrales. Babae pala yan. Tatakbo yata ng pagka-mayor, pwede nyo subukan yan. Maiba naman. Ngayon ho, nagpunta ho sila sa nagpunta sila ngayon ng Comelec, naghain ho. Ng COC. Ito muna. Ito. Breaking news. Tatakbong Vice Mayor, incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Pagka-consular naman si Davao City 1st District, ang tatakbuhin ay Vice Mayor. Si J. Melchor Kitain. Nag-file rin ng COC sa pagka-congressman ng Davao City 2nd District si Barangay Buhangin, proper Kapitan Omar Duterte. Puro Duterte na. Pati ho ito si Digong. Nag-file na ho, tatakbo ho ng mayor. Diyan ho sa Davao, ang vice mayor ho, si Baste Duterte. Ayan. Naku, puro Duterte na dyan sa... Baka susunod, pati aso nyo, may posisyon na dyan. Ito ho si ano kanina. Si Digong. Ayan ho. Maliwanag. Naghain ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagka-alkalde ng Davao City. Tatakbo namang Vice Mayor ng lungsod ang anak niyang si Mayor Baste Duterte. Grabe, paano-ano lang talaga, no? Pag ganun-ganon lang ang posisyon, ano? Eto, may video sila rito kanina. Grabe naman yan. Talagang paikot-ikot na lang yung... Eto, ewan natin kung mananalo pa ho itong pamilya Duterte. Para sa akin, nako, tama na. Sobra na. Palitan na. Ayan, no? May mga supporter siya doon. Siguro nagsabi, punta kayo doon. Kasi magpapile si Tatay Digong. Para, kunyari, may supporter pang mga natitirang kakarampot. Ayan,
Puro na lang kayo puro ganyan. Puro Duterte na lang ho ang sinisigaw. Mga kababayan, lalo na yung mga taga Davao dyan, nasa inyo yan. Kung iboboto nyo pa ho itong mga taong ito. Kasi para sa akin, nasa inyo yan. Probinsya nyo naman yan. Pero para sa akin, opinion ko, bumoto naman kayo ng iba, maiba man lang. Isipin nyo, nasa ilang dekado na raw yatang nakapapalit-palit na lang sa pamilya nila yung posisyon. Gumagano na lang, umiikot na lang eh. Umiikot na lang, hindi na malaman kung, kasi nga sabi ko ako wag naman sana. Kapag kung sakali talaga wala nang 100% meron pa rin boboto dyan sa pamilyang yan. Pero ako tingin ko hindi na ganun karami sa Davao. Parang medyo nabawasan na sila ng supporter doon sa mga nakaraang issue. Lalo na about dito sa war on drugs, extrajudicial killing. Pinag-uusapan dyan sa Quadcom. Pati yung pinag-uusapan pa kay Pulong doon sa 51 billion budget. Parang nasira na sila doon eh. Ako naniniwala, may boboto pa rin naman dyan. Pero siguradong hindi na ganun karami tulad dati. Malamang ito hindi na manalo itong mga ito kahit isa sa kanila. Hindi na mananalo to. Malamang manalo rito si Atty. Migs Nograles. Para maiba. Isipin mo, grabe naman yun. Tatlong dekada. Tapos baha pa rin ng baha dyan. Nasa inyo yan. Tibay, no? Akala ko senatorial lang itatakbo nitong mga to. Bakit naging local? Hindi yata nila maiwan yung Davao. Si Pulong, tatakbo pa yata tatakbo pa rin yata siya sa pagka-kongresista dun sa sa kanyang distrito. Si Digong, mayor, anak niya, vice mayor. Grabe mga putik, parang umulit lang, no? Pag sila pa rin pag binoto, parang umulit lang. Wala nang thrill. Alam nyo, Davao, wala nang thrill. Hindi kayo nauumay. Wala nang thrill eh. Parang umiikot na lang sa kanila yung posisyon. Parang wala nang thrill. Wala nang parang suyana, parang wala nang sustansya. Tapos, pag natapos yung pagka-mayor ni Digong, pagka-vice mayor ni Baste, sino naman ang iikot naman? Parang inaano lang yung posisyon eh, pinapapasa-pasa lang eh. Kapag nanalo, malamang ito si Atty. Migs Nograles. Siyempre, hindi na Duterte. Especially, hindi na rin vice mayor. Hindi na ako magtataka, baka maraming ma-check doon sa iniwan nilang posisyon. Magkakaroon ng mga checking, mga audit yan. Kaya ang maganda ito si Atty. Migs Nograles, ma'am, attorney. Pinakamaganda niyan, kumuha ka ng pinakamalakas na katandem bilang vice mayor mo. Para wala nang kokontra. Ikaw ang tatakbong bilang mayor, kailangan yung mananalo na vice mayor, hindi rin Duterte. Para talagang kakampi mo. Wala nang kokontra. Maganda dyan, wala na talagang Duterteng ma-appoint. Wala nang wala nang may appoint ng taong bayan. Hindi na sila ma-appoint ng taong bayan. Ako naniniwala ko, konti na lang boboto rito. Kasi wala nang thrill eh. Kayo Davao, parang wala nang thrill, no? Hindi ko nga alam kung paano pa makakatakbo si Digong kundi maapektuhan niya ng pagtakbo niya kasi yung warrant daw ng ICC parating na. Tapos, nag-iimbestiga pa sa Quadcom sa war on drugs, extrajudicial killing. Baka makakasuhan na rin ito ng DOJ. Kasi matatapos na yung
iniimbestigahan sa Congress, sa House of Representative, eh. Sa war on drugs, extrajudicial killing. O, ano pang itatakbo niyan? Eh, malayo-layo pa yan. October, November, December, January, February, March, April, May. 7 buwan. Matagal pa to. Marami pang mangyayari. O, paano makakatakbo yan kung parang nasa Boise na siya, yung alam niyo yung matanda doon na nakakulong? Oo, alam niyo yun? O, yung habang buhay, o sa'yo'y maghihintay. Wala na. O, tignan natin kung mananalo pa itong magtatay na ito. Lalo na yung si Baby Baste. Maraming salamat po mga kababayan. Update na lang po tayo. Kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Paalam po pasamantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan. Don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Kita tayo ulit.